Magkuha naman kami ng gulay dito ngayon, oh. Para gataan. Sarap yan. Malaki pong tulong sa amin mga kaprobinsya, yung aming mga tanim na gulay. Ayun po, napapansin po natin na hiyang yung mga sitaw. Sa mga nakararaw po, hinarvest po namin para ibininta doon. So, may pambili kami ng tinapay. Pero yung pagtanim namin dito ng gulay, ng sitaw, hindi po purpose namin na para ibinta. Yung purpose namin pang konsumo lang. Pero hindi po namin maubos pag kami lang yung kumain. Maraming bunga. Sunod-sunod yung mga bulaklak. Tapos pag hindi harvestin, madaling mabuwang yung tanim natin. Madaling malaya. Tumigil sila sa pagbigay ng bulaklak basta hindi ma-harvest yung mga bunga. Daghan na? Daghan na. Ya. Padayon islang bulaklak ng sabi sa kay sige nga harveston. Oh, di man ka mabuwang siya basta dili magulangan. Daghan na kita nakuhaan eh. Yung sili namin dito. Labuyo lang yung silihan ng sa. Lang. Maraming bunga. Ito. Maraming bunga yung aming labuyo. Mahilig po sa maanghang yung mga kasama namin dito. Yung iba hinog na. Ayan, may kalabasa pa. Sari-saring gulay. Sarap. Bilog yung bunga ng aming talong. Kalabasa pa dito mga kaprobinsya, oh. Yung mga damo dito sa ating kuan, tanim na luya, galabon na namin, tapasin lang para ibigay sa aming mga alagang kambing. Dalawa yung purpose. Pag magtanggal kami ng damo dito or bumlayon yung mga damo, napakadali lang tumubo mga kaprobinsya kasi palaging umulan. Yung hawan-hawanan ng puruan anang ko adaw, luya ba? Dubling purpose ba? Maganda yung resulta sa aming tanim dito na mais, oh. Sweet corn. Maganda sana yan pag nataniman pa natin lahat yung bakante dyan. Hindi po kami bumili ng binhi. Yung tinanim lang namin na sweet corn, doon na kami nagkuha ng binhi. Pinatuyo lang namin. Dito po, marami pang damo mga kaprobinsya.
mapakinabangan namin yan. Pakain namin sa aming mga kambing. Sipon lang, galabon ra sa Bisaya pa. Doble yung purpose. Matanggal yung damo nila. Tapos yung ating luya makahinga ng konti. Basta matabas namin yung mga damo dyan. Magalab namin. Oh, labong kayo. Dyan, 2 bisis na kami nagtanggal ng damo dyan. Pero ngayon na naisipan natin na pwede natin ipakain sa ating mga kambing. So wala problema. Dandahan lang namin makuha yung damo dito. Yung ating kamuting baging dito, tingnan natin kung may laman ba to. Isang bisis lang tayo nakaharvest dito. Isang bisis lang tayo nakakuha ng laman. Pagkatambuka. Ang taba sa aming kamuting baging. Walang laman. Ay, nasira na mga kaprobinsya oh. Kasi tag-ulan na. Yan, sira na. Mahirap basta tag-ulan na, hindi na pwedeng magbulok ng kamuting baging. Sira na yung mga laman, nabulok na. Kuha din tayo ng maridagwa. Bigyan natin sa ating mga inahin. Yung mga inahing baboy natin ang bigyan natin ng maridagwa. May isa tayong lumalaga dito na hindi kumain. Tapos medyo matamlay siya. Pero nang binigyan natin ng maridagwa mga kaprobinsya, oh. So positive ang resulta. Yan.
Masaya po tayo basta kumain siya at hindi na po siya masyado matamlay. Ang delikado po pag hindi kumain kahit bigyan natin ng mga dahon. Kinain niya yung mga dahon. Sana tuloy-tuloy na yan na maka-recover. Yan, good. Kumain na siya sa piece na nilagay, oh. Thank you. Hindi kami nagbigay ng gamot sa kanyang mga kaprobinsya kasi nakasahan ko siya sa mga nakarang araw. Ang ginawa namin, pinunasan na namin ng suka yung kanyang katawan at pasikip ang sulda. Yan. Thank you. Thank you, Dick. Suka lang ang katapat. Masaya po tayo ngayon mga kaprobinsya sa nakita natin sa ating lumalakas. I-snack natin sila ng maridaagwa. Maganda po pag marami tayong tanim na maridaagwa para pang-snack sa ating mga alagang baboy. Dito may mga baging, doon natin ito ibigay sa ating mga kambing. Hindi po bumaba sa lupa yung mga kambing natin mga kaprobinsya. Natakot sila sa lupa na basa.
lagi po kami nabigyan ng mga dahon sa kila mga kaprobinsya para makatipid ng konti sa bird feed or Tanera mix. Si Limer mga kaprobinsya, hindi muna namin pinalabas kasi maputik doon. Dito lang muna siya sa loob. Yan. Mura siya gahagok ba? Diretso na po sa ilong yung galing nila. Balak po natin yung mga baka natin dito. Tanggalan ng busal silang lahat. Diretso lang sa ilong. Para hindi kami mahirapan sa tuwing palabas namin sila. Kasi pag nasa busal mga kaprobinsya, nakakunik sa busal yung mga tali nila, napaka-tigas silain. Tapos palagi namin in-adjust yung busal nila. Ang nangyari po, para na-trauma sila. Ang ginawa lang namin dito, para hindi makawala yung mga baka natin, kahit nasa ilong lang. Malaki yung mga sapa na nilagay namin katulad dito. Yung isa dito, medyo matapang na to. Ha? Noong una, nung dumating siya dito, hindi siya ganyan mga kaprobinsya. Pero ngayon na medyo malaki na yung katawan niya, halos magkapareha na sila ni Bitas. Malapa din yung katawan niya. Naging matapang na siya. Pero sa ngayon, medyo mas bilog pa si Bitas kumpara sa kanya. Papansin po namin, sa tatlo nating baka na nabili, na halos magkasabay, siya yung mabilis na lumaki sa kanyang tatlo. May dalawa dito, sa kabila. Pero yung isa, batang bata pa. Yung galing sa Dulul Bako. Ay ibubuga pa yan. Bitas, hansak-hansak naman sa kanyang armas. Si Bitas sa mga nakarang araw, nakakasa naman itong mga kaprobinsya. Marami na yung baka na nakasa niya dito. Yung pagkainan nila mga kaprobinsya, balak ko po na ipaayos to. Kaya nag-isipan ko pa yung siminto. Siminto kaya yung gagawin natin na pakainan para hindi madaling masira. So ngayon, yari lang sa kawayan. Pwede naman kahoy yung ipalit natin na sahig para makaminus tayo sa gastos ba. Pag siminto, medyo malaki-laki yung gagastusin natin. Tapos silang kumain. Si Limer, in-adjust namin yung pagkain na feeds sa kanya. Binawasan namin ng konti yung feeds para hindi siya tumaba ng gusto. Marami na mga nagsabi na patabayin din daw natin si Limer, katulad sa mga baka doon sa Batangas, katulad sa mga nakikita nila. Pero may nagsabi naman na hindi patabain para hindi masyadong mabigat yung katawan niya. Yun po ang sabi ni Sir Joseph Poligratis, isa sa ating mga salad viewers. Siya po yung nag-EI ni Batang from Ayungon. So siya po yung sinunod natin. Binawasan natin ng konti yung pagkain ni Limer para hindi siya lumaki ng husto or hindi siya tumaba ng husto. Kasi siya po yung ginawa nating bulugan or tagakasta sa ating mga baka dito. 2 bisis na po siya nakakasta. So hintayin lang natin kung ano yung magiging resulta sa mga nakasahan niya. Si Marimar, isa sa mga nakasahan niya. Pag mainit yung panahon mga kaprobinsya, pinapaliguan natin si Limer. Sinampuhan pa natin. Ngayon, na napakaputik sa labas, tapos madulas, delikado. Hindi muna natin siya palabasin. Dito lang muna siya. Ito, isungay, oh. Ha! Murag di na siya magpahimas ba? May pumunta dito na magpakasta, pwede din natin itong gamitin. At saka yung isa dito, yung galing sa Dulul Bako. Itong si Limer, kung tumagal to dito, or pag may edad na siya, siguro mas malaki pa to kay Pugi, yung baka natin dito dati. Isang taon pa lang dito sa atin si Limer mga kaprobinsya. Si Bitas, 2 taon na.
Masimasin po natin siya palagi mga kaprobinsya para masanay siya sa atin. Ay kadila ba? Yan po ang baka namin oh. 9 na buwan na mula sa pagkasanibitas. Pero napakaliit lang ng kanan siya. So, okay lang basta success lang yung kanyang pagpanganak. Tapos kung maglandi siya ulit mga kaprobinsya, silimir na yung pagkasahin natin. Silimir na yung gamitin natin. Pag tingnan natin kung hindi lang sana lumaki yung didi niya para hindi siya buntis. Matapang to oh. Hindi tayo makalapit sa kanya mga kaprobinsya. Hindi natin matingnan kung may gatas pa yung didi niya. Yan po ang mahirap sa kanya. Hindi naman siya masyadong native. Medyo upgraded na po siya ng kunti yung baka natin. Hindi pa tayo sigurado sa ating baka dito. Baka sumuko yung mga nag-alaga ba. At sabihin nila na takot silang lumapit. Lalo na pag magkaroon na siya ng anak. Yan po ang napakadelikado. Kasi matapang siya. Pag manganak na siya mga kaprobinsya, ilipat namin siya doon sa kabilang area. Tapos si Marites, dito po namin ilagay sa kulungan. Ihalo natin sa ating mga babaeng baka. Pati si Tanggol, pwede din natin ilagay dito. Kung sakaling palaging umuulan, pwede natin sila ipasok dito. Si Tanggol. Pati si Rigor mga kaprobinsya, pwede natin ipasok dito. May dalawa pa tayong bakante. Kung sakaling umuulan, ipasok natin dito si Rigor at si Marites. May isa tayong baka dito na hindi tayo sigurado kung nabuntis ba siya or hindi. Pero pag umabot siya ng 3 buwan mula sa pag-iay sa kanya, pwede natin sa ipacheck. Para nalabas ulit si Marimaro. Sa mga nakarang linggo pa siya nakasani ni Limer. Pero obserbahan na natin siya palagi mga kaprobinsya. Baka maglandi siya ulit. Sa ngayon naman na may baka tayo dito na magkakasta, parang hindi na tayo kabahan pag may maglandi. Kasi pwede natin pakasahan agad-agad.
Malinis yung tubig natin dito mga kaprobinsya, oh. Basta malakas yung tubig natin na supply. Malakas yung bukal. Dito sa amin palagi umulan. So malakas yung bukal namin dito. Hindi katulad pag walang ulan, humina yung tubig natin. Kahit hindi tayo nagpalit ng tubig sa ating pan, sa ating concrete pan, pero flowing po, tapos malakas yung supply, malakas din yung nag-flow sa ating pan dito, sa ating pan. Hindi na kulay green yung tubig natin. Dalawa po yung sauce natin, oh. Ayan. Tapos meron pa doon. May kambing tayo na umiyak mga kaprobinsya. Aka naipit. Madulas yung daan. Hindi tayo makatakbo. Naipit yun. Ipit yun siya. Okay. Membro mga kaldereta deh kah? Membro sa kaldereta lain. Malaki na yung sa mga kapatid sa ating kambing. Klarong-klaro na buntis na. Yung kambing natin nga isa, muntik na magiging kaldereta. Naipit dyan, sahig. Hindi siya makaalis. Buti na lang, wala siya gisungay. Hindi siya masyadong saktan. Yan. George! George, oh. Hindi siya kumain sa damo na binigay sa kanya. Busog siguro si George. Busog ka, George. Dito po mga kaprobinsya, hindi pwede pag walang tao dyan sa kubo. Katulad ngayon na umiyak yung kambing, naipit yung tiil niya, yung paa niya doon sa sahig. Kung walang tao dito, delikado yan, baka mapilay punta sa kaldereta. Katulad din nung una na pinasok ng sawa yung kulungan natin, kulungan ng ating pabo. Buti lang may tao at walang ulan, so namalayan po yung sawa. Narinig po yung pabo na nagkapakapa, gustong kumawala sa sawa. So hindi sinuwerte yung sawa. Nahuli ng ating mga kasama dito. George, oh, nagmaoy na po. Gusto niyang gubaan yung kwarto niya. Kalakas po ni George. Kasi malaking kambing si George. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, oh. Gulay na may gata, kanin, may bulad, may ginamos, may suka na manghang. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na.
Kaya lang. Wala. Gamit yung kalamansi siya. Kain na ito ng gong. Lahat yun.